kasama po na nating mga ng inyong mga kapatid sa San Fernando at saka sa gawing bandang San Matias. Kami po ay nagpapasalamat na nakarating po sa amin yung inyong inabot na relief, tulong. Kami po ay nagdadala makita yung mga beacons. So mga young people, wala sila lagi mga beacons na sumusunod. Yung klase na sina Mangfe, sina mag-asawa, sina Brother Eric and Auntie Justine. And we pray for the brethren in San Fernando. Sige po, tayo po yung manalangin ulit. Makarating po hanggang sa San Matias yung kanilang daladalang blessing. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, that men would praise the Lord for His goodness and His wonderful works to the children of men. Yan ang ulit-ulit na binabanggit ng mga awit. Sabi niya, nawa ang mga tao ay magpasalamat sa Diyos, Kanyang kabutihan, at sa Kanyang mga kamanghamanghang gawa, the children of men. We are the children of men. And narito po kami nagpapasalamat para sa inyong mga kamanghamanghang gawa. Panginoon, isa sa mga kahaya-hayang tignan sa tuwing kami nagtitipon is when we lift up our voices sama-sama and we hear ang aming mga kapatiran na umaawit and we hear what they are singing. Narinig namin ang kanilang mga awit, their own songs before you, and we are strengthened. We are refreshed, Lord. Totoo nga, we speak, namuusap kami sa bawat isa through these songs and hymns and these spiritual songs na binibigay niyo po sa amin sa tuwing kami ay nasa araw, sikat ng araw ng iyong pagpapala. And sometimes, Lord, during the night, sa mga gabi ng aming mga buhay, when we don't know what to do, where to go, hindi namin alam kung anong nangyayari, hindi namin naiintindihan. Even there, you give us songs. Songs that no one can ever take away from us. Songs that sometimes kami lang ang nakakaawit because others have not yet experienced, Lord, much of your dealings. So I pray, Lord, may umaga na huwag mawala sa amin ang mga awit na ito. Opo, Panginoon, from the rising of the sun, sabi ng mga awit, and the going down of the same, the name of the Lord is to be praised. To sing and make music to you, O Most High, is good. To proclaim your love in the morning and your faithfulness at night. Opo, Panginoon. Salamat po. Bless your word this morning, Lord. Kayo po ang nakakaalam ng mga pangangailangan. We don't know, Lord, kung anong kalalagayan ng bawat isa, including our own hearts. You know. You know what we need to hear. Magulang, mga anak namin, you know what each one needs to hear. And so, Lord, in your own way, speak to every heart. No one leaves this place without receiving something from you. Namin kakailanganin in the days that are coming, so that, Lord, as we go on our way, we will rejoice and sing before you. Singing, rejoicing with trembling. Amen, amen. In Jesus' name, amen. Psalm 46. Aklat ng mga awit. 46 from verse 1. Meron po ba sa screen? Yan. Sige
Sige po, sige nga, sama-sama po natin basahin dito po sa Ingles and then mamaya sa Tagalog po. Everybody. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Sila. Pag nakikita niyo yung sila niya, it means pause. Think. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place, the tabernacles of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her, and that right early. The heathen raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Selah. Come, behold the works of the Lord. What desolations he hath made in the earth. He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow and hacketh the spear in sunder. He burneth the chariot in the fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Selah. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Kaya hindi tayo matatakot, bagaman ang lupa ay mabago, at bagaman ang mga bundok ay mga lipat sa kalagitnaan ng mga dagat. Bagaman ang tubig niyaon ay magsibugong at mabagabag. Bagaman ang mga bundok ay mga uga dahil sa punos niyaon. Verse 4. May isang ilog na agos ay nagpapasaya sa bayan ng Diyos, sa banal na dako ng mga tabernakulo ng kataas-taasan. Ang Diyos ay nasa gitna niya. Siya'y hindi makikilos. Tutulungan siya ng Diyos na maaga. Ang mga bansa'y nagkakagulo. Ang mga kaharian ay namakilos. Inihiyaw niya ang kanyang ginig. Ang lupa ay natunaw. Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa atin. Ang Diyos ni Jacob ay ating kanlungan. Kayo'y parito, inyong masdan ang mga gawa ng Panginoon, kung anong mga kagibaan ang kanyang ginawa sa lupa. Kanyang pinapaglilikat ang mga pagtitigma sa wakas ng lupa. Nang Tagalog din Kanyang binabali ang puso, matigas na po, at pinuputol ang siba. Kanyang sinusunog ang mga karo sa apoy. Kayo ay magsitigil. Kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y magbubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako'y magbubunyi sa lupa. Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa atin. Ang Diyos ni Jacob ay ating kanlungan. Everybody say amen. God is our refuge. Sabi po dun sa kahulugan niya, a shelter. Refuge, shelter, silungan, kanlungan. From rain, ulan, or storm. And also from danger, panganib. Kung ang mga sinabi po ng banal na kasulatan, kung kayo po ay nagbabasa sa mga bagay na ipinahayag dito patungkol sa mga huling panahon, and yun po yung panahon kung saan tayo nabubuhay ngayon. Sabi noon pa, bata pa kami, sabi nila, we are in the last of the last days. And nakakatuwa kasi sa tuwing magkakaroon ng
kalamidad, like earthquake or mga bulong-bulungan, mga digmaan, asahan niyo po na pagka-Sunday, ang preaching tungkol sa pagdating na ng Panginoon. Kung nag-earthquake ng Sabado, ang message nun ay narinig namin kung kami mga bata pa is the coming of the Lord. But the Lord said, do you believe what the Lord said? Sabi ng Panginoon, if you will review Matthew 24, sabi niya, kakaroon ng mga tagutom, kakaroon ng mga health pigmaan, kakaroon ng mga pestilence. Alam niyo po ba yung pestilence? Sabi nila, yung mga karamdaman daw na hindi nabibigyan ng lunas. Yun daw ay bahagi ng pestilence. Ano ba? Ha? Ito? Ha? Ano ba ba? Ang sabi niya, listen, ang sabi ng Panginoon, pag daw nakita natin yung mga bagay na yon, ang sabi niya, huwag kayong magpanik. Huwag kayong mabababa. The Lord said, the end is not yet. Not yet. And then he added, check na po mamaya pag we are telling the truth. Sabi niya, these are the beginning of sorrows. Yung mga lindol, yung mga tagutom, yung mga salo are the beginning. Pasimula. And the sorrows there, yung sorrows po doon ay burnt pain, mga pagdaramdam ng isang nanganak. Meron tayong isa dito na malapit na naman mga anak. Meron ba ba? Malilang kay Sister Reyna. O, church load ng po yan. Baby boy. Panganganak, ang sanlibutan ay niraramdam niya, sabi dati. Because it is giving birth to the kingdom of God. Amen? So, kung totoo mga bagay nito, then things are not going to get better. Kung sasabihin natin yung masakit na katotohanan, they will get worse. Our Lord Himself said in verse 21 of Matthew, sabi niya magkakaroon ng isang malaking kabigatian na hindi pa nangyari kailanman at hindi na mangyayari ulit. Such is the distress of the days that are coming. A distress that is wide, worldwide, hindi pa nangyari at hindi na mangyayari pa kailanman. Bakit ko po sinabi yun? Mahalaga na ngayon po ay matutunan natin, ayun, nandiyan pala. There shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. So we need to know, kailangan po natin malaman lahat, paano o saan tayo hahanap ng masisilungan. Where to find refuge. Sometimes, hindi natin yung malalaman until the Lord leads us to a place where yung mga kanya-kanya natin, our own nests are shaken and we do not find, hindi tayo makasumpong ng ating kandungan except in God. Everybody say, God is our refuge. Ang sabi ng iba, narinig ko pagkatapos ng baha, o dapat din balen patangini, patapata ka, floating, hindi pa narinig. Floating.
dapat daw may second floor para at least kung may tubig, may mas mataas pa. So, paano kung pinakataas-taas mataas yung window? Hindi pala bahayan namatay. Yung iba naman, saan kaya yung mga lugar ngayon na matataas na hindi aabutan ng baha? So, narinig ko nung si Pastor Fer, yung mga sa Maynila daw, nagpaplano na parang mag-migrate dito sa may Clark ba? Josh? Dahil mataas na doon. Kailan lang nangyari yung umalis nga yung mga nandun dahil sa pagka-erap ng mga pinagtipo. And I think Angeles City was one of the worst city na hit during that time. So, kanya-kanya mong panahon. There are times na kami sa San Fernando ay kuminsan parang wala nang mariya kami kaya kayong matsugay kasi ako naman kakasakit kami na rin. Everything is normal here. Para sa Angeles, everything is normal, usual, business as usual. Pagdating mo na San Fernando, naglalakad sa mga baha, mga tao. But there are no safe places. Where is the place of safety? Saan yung lugar na ligtas? Sa mundo? Bagyo, binabaha. Anong bahay ang ipapatay mo para maging hindi ka taglan ng baha? God help us na matutunan a place of safety. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. That's our safety. Anybody alam kung saan po yun? Makikita kung sinabi ko yun? Psalm 91. Di ba may kantang gano'n, Ate Josie? Kung tayo manita ng kantang hindi mo ng panahon. Siya naghanap ng pagtutunan katasan. Makapagsasaling luluban niya sa bibig ng kanyang pagpapingatan niya, etc. etc. Meron pa po doon sabi na, you make the Most High your dwelling. To make the Most High your dwelling. Excuse me, sorry po. Siguro, miss ko yung makamay. Pero pag sa awit, we know this song, you are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. You surround me with songs of deliverance. You are my hiding place. Ang sabi doon, God is our refuge and what? Strength. Palakasan, a very present help in trouble. Everybody say, very present. Very present. Again. Very present. Again. Very present. Bakit ka na siningit yung very present? Bakit nila sinabing a present help?
in trouble? Very. Hindi sinabing, an absent help. Pero, naramdaman niyo na po ba yung parang wala ang Panginoon? When times are difficult. Have you ever felt sometimes na parang wala siya? Especially when you think you are in great danger and you cry out at parang walang nakikinig. Tuesday po yun nung dumating yung tubig sa San Fernando. Monday night, galing po ako sa hospital, nakapag-duty po, and then when I came sa tapat ng bahay namin, may tubig na. Just mababa pa lang po. Then the next day, Tuesday, medyo mataas na. So, nilabas na namin yung sasakyan para madala sa mas mataas na lugar para hindi makulong yung sa lugar namin. We are usually expected namin yun every year dahil taon-taon talaga dumarating yung tubig. So, yung Tuesday, hindi na ako pumasok dahil namin yung malaki yung tubig. And by the afternoon, nung hapon na, sabi ko kay Jai kasi yung kwarto ko ni Jai, overlooking yung harap. So sabi ko, lalo din ganun to. So meron ko ising. So, nasanay kami na pag dumating yung tubig, unti-unti lang, bagya-bagya. So around 3 p.m., pumasok si Jai sa kwarto namin and kami agad, wala po may magagawin na lang. So, tumayo ako, paglabas ko po sa gate, by the minute, ang paglaki. And si Sister Barbs, napaka-cool niya pa nung nakahapon ngayon, sabi niya, Ma, darapin na nung sabi ko, pwede ko pang mag-bake? Ma! So, while in prayer, sige, nagdadasal kami, sinikap namin I thought I would still have the time to lift our nice things, our nice sofa, and nice dining table, and nice china, ay hindi pala sa atin yan. Sa ating mga in-laws na binitirahan namin bahay, wala na sila. Buti na lang, wala na sila kung di maririnig ako. Our nice things. And so, habang tinataas namin, kampante pa rin po kami, ako. Because dahil na nasanay na kami na every year, dumarating yung tubig po na yon, and hindi siya nakakarating doon sa level na inconvenient. Alam ko kung hanggang saan lang yung tubig na yon dahil nasanay kami. Every year, kung manggaya mo, karintangit ang ganun. But nung nakikita ko, umakyat na siya sa garahe because yung bahay doon, our house, yung bahay doon na Sister Barbs, naka-elevate. Naka-elevate sa daan. So, mamukyat na yung aking garahe. Sabi ko, Lord, not in the room. Daily bro ko. So, umakyat na siya. And, sige, taas. Ang bilis mo. And then, hanggang sa tinitignan ko na akong Diyos, ring outlet. Habang nagtataas kami, maya-maya, ay, datang ka lang, bahaman. Ay, bagyan, outlet. Hanggang yung outlet, konti na lang. Tapos, Lord, sana naman, may outlet, lumbog. Limbog lang.
And so I have, when malapit na, I have to turn off yung main switch ng outlet. Pero yung ilaw, protected. May walay na rin. Thank God, hindi nangyari yung sitwasyon na yun in the middle of the night. And the Lord led me na hindi na ako pumasok nung araw na yun so that I could be with my family. So these things, we commit to the Lord every decision. Hindi yung dahil nakasanayan na ang ipong-over, so still, Lord, tumupupo ba? So, nung kinagabihan, dahil yung level ng tubig, it reached yung level na hindi namin inaasahan. Pinakamalaki yung tubig na yun this year. Hopefully, that's it for this year. So, nandun kami dun sa parang second level na merong konting stair, mga tatlo-apat na stair going to Giles room. Doon kami nag-stay. Hindi kami nakatulog. I was monitoring dahil ganun na lang. Few inches, pati yun mabibigyan na. And then we have one resort, yung parang kwartong mataas na pinagawa ng daddy dahil na sa mga pangyayari. But the next day, thank God, hindi naabutan yung hinihigaan pa namin. Kasi binabalang panano pa yung damang panglabi. The next day, meron kaming kasama, ang pangalan niya asan siya? Beng ba yun? Beng. Ayun. Tulog ka na. Gabay po ang pilido niya. Melanie Gabay. So, umaga, nakatumanga siya sa tubig. Lagi siyang nakatumanga doon sa tubig. Siguro, tinitingnan niya kung tataas pa o liliit na. And then, sabi ko sa kanya, habang tinitingnan namin yung overview ng beach na papaikot sa amin. Thank you, Lord, no, Ben. Isa, thank you, Lord. Ben, thank you, Lord, sabihin mo. Iniwan ko siya. Kasi kailangan din mo namin pa ipangalan ka. Pagkaalis ko, sabi niya, hindi naman niya po tayo tinulungan eh. Buti na lang medyo malayo-layo na ako kasi pero we don't verbalize it that way kung minsan sa ating buhay, pero we feel that way sometimes. We pray and nothing happens. Di po ba? Lord, ano mo nang sinupan Kenny? Nukalim ka at this time when I was crying out, Lord, please, kaya mo yung pagkiran, hindi mo na yung paparaskin pagkiran, minasan yung pagkiran. Minasan yung libro. Ibabad na rin sofa. Tingmalan. Tinaas na namin, naabutan pa. There are times when we feel as if God is not hearing our cries for help. Parang wala lang. But He seems to not care. Wala siyang pakialam. Excuse me. And He is not interested, na hindi niya nalalaman kung anong nangyayari sa iyo at that point. But our scripture says,
He's a very present help in trouble. Nakakabigay po yung amen na yun. Wow. Next time yung po bakas kay Martin. The word very means exceedingly, wholly, speedily. He's a speedily present help. Ayan late. Sabihan niya, pero late siya kaya kayo. No, he's not late. And so, I searched my own heart nung sinabi ko yun ni Bebe. Sabi ko, Lord, bakit din? Eh, kailangan naman yung makantay ang pag-isosopa. In the Old Testament, there are some remarkable deliverances. In the book of Daniel, siguro iba sa inyo nalalaman niyo po yung storya niyo. Daniel himself, saan siya nilagay? Ng hari. Because of some people who are envious dahil sa pabor na nasa taong ito, who prays to the Lord 3 times a day, open window, nakaharap sa Jerusalem, because they were at that time captives in the land of Babylon. And he was favored. Nasa mataas siyang kalagayan as an official for the king. Dahil sa Indian, they were able to scheme circumstances para may lagay siya sa kulungan ng mga leon. The king himself, ayaw niya sana mangyari yun. But anong nangyari? Napigilan ba na hindi siya dalhin doon sa loob ng kulungan ng mga leon? Yun ba ang deliverance na naranasan niya, hindi natuloy? Paano po? Nalagay siya, di po ba? He was brought inside the lion's den. Hindi napigilan yun, but inside the lion's den, yung mga leon, naging kuping. Hindi siya kinain. May kailang, baka ginawa pa niyang kutsyon at ulunan sa gabi, katulog siya. And so kinabukasan, ulunan. Come on, son, be proud of me. Kinabukasan, mga galing hari, bintalanin, expecting to see gutay-gutay na Daniel. Anong nakita niya? Daniel, at saka bakit? Daniel. Opo, mahal na hari. Saka bakit? The God whom I serve has delivered me. Delivered you? At saka kikinig. Yes, my God has delivered me from the mouth of the lions. Inuwa siya. Yung mga nagplano na siya makarating doon, sila yung nilagay doon. Galoy ko, ila pa man nirarasket ang bunganga, hindi yun maka sagpang na lang. God is a very present help in trouble. Very present. The 3 Hebrew children, ano pangalan nila? Yeyel, Ayi, and Janjan. Ito, 3 from Luther. My mighty men. Shadrach, Meshach, and Abednego, ganun din. Makita nila that these 3 children are different. They are gifted, full of wisdom, matitipuno. Bagamat pagkain nila, vegetarian sila. They do not eat from the king's delicacies, ang sabi. And so, they made a statue. Sabi doon, yung hindi sasamba doon, dadalhin sa pugon. And so, tumunog yung mga sound, sari-saring sound. Everybody kneeled before the statue except the 3 Hebrew children. Nakita yun. And so, anong ginawa? Kinapos sila, dadalhin sa pugon, pinainit na
Pa? 7 beses. 7 beses na pinainit. Nung dalhin sila sa pugon, anong nasunog? Nasunog yung mga naghatid sa kanila doon sa pugon at saka yung kanilang mga tali. Pinigilan ba ng Panginoon yung pagpasok nila sa pugon? No. But while they were in the furnace, ang sabi ng hari, di ba tatlo yung pinasok natin doon? Opo. Ba't di pang-apat? And he looked like the Son of Man. He is a very present help. Very present. Sa palagay niyo po ba, hindi nananalangin yung mga batang ito, Lord, sana magbayo yung isip ng hari, na nakanibalog ka rin. But God has a better way of delivering His own. Alam ng Panginoon how to rescue the godly. God knows how to rescue. It may be, hindi sa paraan na yung gusto natin, Lord, mo sana paparasang na Kenny. Na sana tayong tulutan. In the midst of trouble, God is able to rescue. Next verse. Verse 1 niya pa, yari na mo. 11:30. 11:30. Finish? Okay, finish na. Let's read the rest of the chapter. Therefore, we will not fear, though the earth be removed. Bakit? Kahit mayanig ang mundo, hindi ka matatakot. And though the mountains, ang mga bundok ay madala sa kaligitnaan ng mga dagat. Verse 3. Though the waters roar, be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Sila. Pag nasa gitna po ng baha, ito yung nararanasan ninyo. The waters are roaring. Mount Pinatubo is shaking. Tapos yung bundok bababa sa atin. Verse 4. There is a river. The streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. 5. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her. And that right earth. Listen. Alam niyo po, isa sa mga matututunan natin, o sana matutunan natin as Christians living in this world, yung matuto tayo mamuhay sa dalawang mundo. While we are living on the earth, doing our very faithful sa mga responsibilidad, sa mga trabaho natin, not neglecting our families, our responsibilities in this world. But at the same time, habang nabubuhay sa sanlibutan nito, we are living in another world. Our affections are set on the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Hindi yun madali. Sometimes, it takes time sa panalangin when you are able to set your affection on things that are above. Hindi naging madali para sa amin na maging mapayapa sa gitna ng mga nangyayari. Thursday, nung mag-decide kami na lumikas, and si Jael at si Bebeng sumakay ng bangka.
Kami, Tita Bars, naglakad sa ibabaw ng tubig. Hanggang dito ang atin. Ayaw niyang sumakay. Baka daw matuta. And then we found silungan sa tahanan ko ng mag-asawang Korea. Jose at Maria. We were there for a few days and the Lord speak to us. We have to learn to live in both worlds, the material and the spiritual realm. Huwag ilagak yung ating mga kayamanan dito lang sa lupa. Sabi ng Panginoon, lay up treasures in heaven. Doon hindi mananakaw. By Sunday, by Thursday, nung mag-check kami ulit sa bahay, may nagnakaw sa bahay. Walang tao eh. So may pumasok. And they got some of our nice things na pinakalingat-ingatan, pinupunas-punasan. And then sabi doon, binasa natin, there's a stream that leads to God, the city of God. The city. There's a city. Next verse. The heathen raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Selah. Verse 8. Everybody read. Come, behold the works of the Lord. What desolations He hath made in the earth. Pag nanonood po kayo ng balita ng mga nangyari sa iba't ibang lugar, what do you see? And how do you respond to what you see, what you see? Ito, nakakalubos ba? Ranking. Tara, magmakdo na ako. Right? Ito, wala nang balik. Tingnan niyang book kay MBA. Or do you say, Lord, see the works of the Lord? Buti pa nga ang insurance eh. Ang tawag nila sa nangyayari? Yung insurance, mga insurance company, balik ko na announce naging malilyari. Acts of God. Ha? Acts of God. What? Acts of God. Pero na English ka, no? In Jesus' name, maga. Rebuke thee, God. Mag-earthquake, in Jesus' name. Believe in rebuking earthquake. Jesus said, there will be earthquakes. Don't rebuke it. Ay, ganang doktrina hindi. Bible yan po. Sabi na do, there will be earthquakes. So, potang mama yun, don't rebuke the earthquake. Hello? Are you ready to stone me? Ayan po, come, behold the works of the Lord. What devastation! What ruin! What waste! He has made in the earth. Bagong biling kotse, maya-maya mga anod ng baha. What waste! He has made in the earth. Bagong bahay, bago lahat ng nasa loob. Mayroong flat screen, home theater. Binaha. What waste He has made in the earth. Hindi tayo natutuwa dahil na ganun nangyayari sa ibang mga tao. But it's the only way para makuha ng Panginoong Diyos ng kalagatan ang ating mga atensyon. When He begins to touch the things that are dear to us, our idols, are you saying within your heart pagka nangyayari ito sa ating kalagitnaan, this God is our God?
He will be our guide unto death. Anong sabi ng tatlong Hebrew children? Andiyan ay nakamiligtas. Mahal na hari, with all respect, andiyan ay nakami-deliver from this fiery furnace of yours. We want you to know, we will not bow to your idol. And then next verse. Be cool. Relax. Yan pong ibig sabihin niya, literally. Relax. Be still. And know that I am God. I will be exalted. Ako ang mapupuri among the hidden. I will be exalted in the earth. Ayaw ba natin makita yun? God exalted among the hidden. Even if it will mean desolation and devastation and ruin. Stand up with me. Deuteronomy 33. Let's read together Deuteronomy 33, 26, 27. Basahin po natin. There is none like unto the God of Jeshurun, who rideth upon the heaven in thy help, and in his excellency on the sky. The eternal God is thy refuge, and underneath are the everlasting arms. He shall thrust out the enemy from before thee, and shall say, Destroy them. The eternal God is thy refuge. Underneath are the everlasting arms. Amen.